Hello everyone, good afternoon. Well, I am making this video to tell you what happened to me at the immigration counter earlier. So, this is our first time to travel abroad after the pandemic. So, before the pandemic, we would travel 3 to 4 times a year. Kaya, para mabilis lang talaga yung immigration process namin. So, since it's our first time, medyo kinakabahan ako dahil sa mga napapanood ko sa TikTok and yung mga nababasa ko ng mga posts sa Facebook na offload sila and parang ang daming questions ng immigration officer sa kanila, yung mga ganyan. So yun na nga, ang haba ng pila, sobrang dami ng tao. And then when it was my turn, natapat ako sa immigration officer na babae. Si Marvin naman nasa immigration officer na lalaki. So first, I gave my passport and the boarding pass. And then sabi niya, look at the camera kasi nga, yun nga, magpipicture. Then after that, sabi niya, may kasama ka ba? Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, yes, I'm with my partner. Sabi niya, nasan siya? Tapos paglingon ko, ayun, tinuro ko nga si Marvin. Sabi ko, yun po yung naka-blue. And then sabi niya, what's the purpose of your travel? Sabi ko, leisure, birthday celebration. Kasi nga, Marvin and I would be celebrating our birthday abroad. So, hindi naman niya tinanong kung kailan yung birthday kasi nasa passport naman na yun. And then, sabi niya, first time mo mag-travel abroad? So, when I was about to answer, biglang sabi niya na, ay hindi, gumanon siya. So, ibig sabihin, doon sa system nila, nakikita na nila kung nakapag-travel ka na or hindi pa. Yun. And then, after niya tanongin kung first time ko mag-travel and nung nakita niya sa system nila na hindi, she asked kung ano yung work ko. So I said, recruiting manager. And then she asked kung anong company. I said, Slide Genius. So I think yung pagkakarinig niya was agency. Kasi syempre may window eh. So sabi ko, Slide Genius. And then sabi niya, agency? Anong agency? Gumano siya. Sabi ko, no, Slide Genius. And then sabi niya, so anong nire-recruit nyo? Sabi niya ganon. Sabi ko, presentation designers and visual designers. Ang ganyan. Kasi design company nga sa Slide Genius. After that, tinanong niya ako, sabi niya, meron ka bang proof of employment? Sabi ko, yes, I have a contract. Sabi ko gano'n sa kanya, I can show you my contract. Prior to that pala, sabi niya, do you have your company ID? Sabi ko, no, kasi I just started last month. Then sabi niya, what proof of employment do you have? Sabi ko, I can show you my contract. Then sabi niya, okay. So pinakita ko sa kanya yung contract ko. And then after that, sabi niya, aside from your contract, do you have any other proof of employment? Tapos, hindi ako nakasagot kasi wala naman, contract lang naman talaga. Pero siguro, pwede ko rin naman ipakita yung leave approval ko, ganyan. And then sabi niya na lang na, meron kang payslip? Sabi niya, sabi ko, yes. Tapos ayun, pinakita ko sa kanya yung payslip ko. So, chinek niya lang yung contract, and then yung payslip. Tapos binalik niya sa akin, okay na. And then, ang next na tanong niya ay, inulit niya yung tanong na, ano ulit yung position mo? Sabi niya ganon. So sabi ko, recruiting manager. Sabi niya, so nagre-recruit ka? Ikaw yung nagre-recruit? Sabi niya ganon sa akin. Sabi ko, no, I have 2 recruiters. I am managing these 2 recruiters. Sabi ko ganon sa kanya. Sabi niya, okay. And then after that, tinataka niya na yung passport ko at saka yung boarding pass, binalik niya na sa akin. Tapos lumabas na ako. So paglabas ko, sobrang haba na naman ng pila, katulad nga kanina. And then si Marvin, medyo malayo na siya sa akin kasi dun sa immigration officer na natapatan ni Marvin na lalaki, parang 30 seconds lang yata siya. Ako medyo matagal kasi nga may mga tanong siya sa akin. Si Marvin, tinanong lang siya kung saan siya pupunta. And then, tinanong ko anong company. Then after he mentioned his company, okay na, tinataka na yung passport niya. Yun. I think sa immigration, parang red flag kapag sinabi mong recruiting or recruitment, ganyan. Kasi syempre iniiwasan nila yung human trafficking, di ba? So baka illegal recruiter ako, yung mga ganyan. Kaya siguro very careful din sila sa pagpapayag na mag-travel yung mga nasa recruitment industry. Yun. So naiintindihan ko naman na they have to be very careful para maiwasan nga yung mga ganong human trafficking. Syempre kawawa din naman yung mga tao may involved. Pero medyo kinabahan lang ako kanina, medyo pinapawisan ako ng very, very light. Kasi nga syempre, hindi ko naman experience yun before the pandemic. And dahil nga first time ko mag-travel ulit, so
Ay, tapos bago pa ako doon sa company, diba? Hindi man ako humingi ng certificate of employment kasi wala, kampante naman ako na wala naman ako tatago sa immigration. Sabihin ko lang naman talaga na for leisure purposes naman talaga yung travel ko. Tapos employed naman talaga ako kay Slide Genius. Yun nga lang, I just started last month. So, actually nakaprocess pa nga yung ID namin. Yun, ang akin lang, basta at the immigration counter, make sure you're honest. Siyempre, kaya naman tayo nag-travel, especially sa ating mga turista na gusto lang talaga magbakasyon, is para talaga mag-enjoy, para magbakasyon. So, you just have to be honest, answer their questions, kung merong mga proof of employment na meron ka, show them just to support na meron kang babalikan sa Pilipinas. Kasi yun yung iniiwasan nila, yung baka mag-TNT ka sa ibang bansa or may gawin kang illegal sa ibang bansa. Yun. So, that's our experience, and right now we are at the boarding gate waiting for our boarding time at 7:30 for our flight at 8 p.m. Thank you. Bye-bye.